Papa Santi, kayo ba yan? Efren, kababalik mo na din ba? Oo. Ano bang meron? Katakataka namang hindi makausa ng mga sasakyan. Hindi ko nga din alam. Ang tanging na ulinigan ko ay may biktima daw ang aswang. Parang dumadami ang mga ganong insidente sa lugar natin nito mga nagdaang linggo. Nag-aalala tuloy ako kina Pinang at Moyet. Ako nga din eh. Kung hindi nga lang mahalaga ang naging lakad ko, hindi ako alis. Mabuti pa siguro ay lumapit na tayo at nang makita natin ang nangyayari. Baka sakaling magawa natin ng paraan para makadaan ng mga sasakyan. Mawalang galang na ho. Ano bang meron dito? Hindi. Diyos ko po. Hindi to totoo. Pinang! Moyet! Panginoon! Bakit? Bakit kayo ba? Naniniwala ba kayo na may misteryosong kapangyarihang hatid ang nagdurugong buwan? Drop those comments sa comsec natin at ang magkakwentuhan tayo. Ang ating letter sender para sa upload na ito ay nagpakilala bilang Ziggy at ito ang nilalaman ng kanyang sulat. Pero bago natin simulan ng kwento, check nyo na ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-inlove sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pin comment sa upload na ito. Subscribe na kayo. Huwag niyo kalimutan, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang misteryoso at kapanapanabik na gabi sa inyo. Ako po si Ziggy, Marso 3 ngayong taong 2026, alas 7 ng gabi. Nasa terrace ako ng beach house ng ninong Cesar ko dito sa Gumaca, Quezon. Habang ang ibang pinsan ko ay nagkakatuwaan na sumilip sa telescope sa kabilang terrace at pinapanood ang pamumula ng buwan, ako naman ay nandito at kaharap ang laptop ko. Kung bakit ko napagdesisyon ng sumulat sa inyo ay dahil sa naikwento ng ninong ko ang tungkol sa best friend niyang nagngangalang Efren. Nakatikatehan niya akong kwentuhan na mabalitaan namin kahapon na mangyayari ang total lunar eclipse ngayong araw na ito. Para mas madali ang daloy ng istorya, hayaan niyong sa perspective ni Ninong Cesar ko ibahagi ang buong kwento. Isipin niyong siya mismo ang nagbabahagi nun sa inyo. Nagsimula ang lahat noong taong 2000. 5 taon ang lumipas mula nang matagpo ang patay ang mag-ina ni Efren sa koprahan na pag-aari ng biyanan niya. Umuwi ka na, Cesar. Hanggang kailan mo ba ako susundan? Ang sabi ni Ninong Sante, huwag akong babalik sa inyo nang hindi kita kasama. Pwes maninigas ka dyan. Saka susunod sa akin. Alalang-alala sa'yo ang biyanan mo. Hanggang kailan mo ba parurusahan ang sarili mo sa nangyari sa mag-ina mo? Walang may gusto nun. Lalong hindi mo yung kasalanan. Ang dapat na nagdudusa ay ang hayop na aswang na yun. Diyos ko po, mga bangkilan. Huwag ka maingay. Agad na tumalong ko sa may puno si Efren, kasabay ng pagtaltal niya sa laylayan ng kamiseta ko. Sinenyasan niya akong tumalong ko at manahimik din. Ilang sandali pa'y umalingasaw ang isang manamis-namis pero nakakasulasok na amoy. Kalintulad ng sa nabubulok na karne ng baboy na nabilad sa init ng araw. Kaya sumisingaw lalo ang baho. Nagluha ang mata ko habang pinipigilan ko lumabas ang likidong nag-uumpisang kumulo sa sikmura ko. Hindi din nakatulong ang langis na biglang ipinahid ni Efren sa aming dalawa. Amoy bangka yun! Hanapin niyo si Elina. Imposibleng nakalayo na siya. Hindi siya dapat makarating sa baryo. Anong sinasabi mong hindi mo na siya mamoy? Imposible! Elaya, Orina! Suyunin ninyo ang buong kalupaan! Baka kung saan lang sumisiksik si Elina! Hindi tayo titigil magdamag hanggat hindi ninyo nakakagip si Elina! Kailangan maibalik natin siya sa kuta natin bago mag-umaga! Nasusukan na talaga ako. Susungalingaling kita ng mga panggatong na sinibak ko. Lulunukin mo pabalik yan. Kung hindi, ay pagpepiestahan tayo ng mga aswang. Lunukin? Diyos na mahabagin! Ang utot ba mapapabalik? Gayon pa man, sinubukan kong sundin si Cesar.
Huminga ako ng malalim, dahan-dahan. Pilit kong pinapakalma ang nagmamarakulyo kong sikmura. Pero hindi talaga. Matay ko mang subukan na gawin ang gusto niya eh. Ayaw nang makisama ng katawan ko. Awa naman ng Diyos malayo na yung mga aswang nang tuluyang kumawala ang nasa bibig ko. Di naman tinuloy ni Cesar ang banta niya. Sa halip hinagod niya ang likuran ko at tinapik-tapik pa yon. Nang tuluyan na akong kumalma magkasama kaming naglakad pababa ng paanan ng bundok at binagtas ng lupang kalsada na nung mga panahong yun maalikabok dahil tuyo. Walang Diyo, ang baho ko. Ano ba yung pinahid mo sa ating dalawa, Efren? Ang bandot, amoy bangkay. Tama ka, Cesar. Bangkay yan. Ha? Ano ibig mong sabihin? Langis ng patay yung pinahid ko sa atin. Bayad ni Nana Rosa sa dinala kong panggatong sa kanya. Sabi niya, may inaw na panglansin ng mga aswang ang langis na bigay niya. Mabisa pala talaga. Kung bakit sambakol yung mukha mo? Langis ng patay? Tama ba yung narinig ko? Kadiri! O kininam naman, Efren! Ang sikmura kong ay nilabas na ang lahat ng dapat ilabas muling kumulo. Ang pangangasi may umakyat sa dibdib ko hanggang sa naramdaman kong nangahapdi ang lalamunan ko. Ano ba yan, Cesar? Ang hina ng sikmura mo. Sadyang ibang klase ang tibay niyang sayo. Mahiya sa'yo ang mga nasa tondo at payatas. Ayos ka na ba? Kaya mo bang kumain ng hapunan? May niluto ako. Pwede ba? Huwag kang bumabanggit ng pagkain kapag katatapos lang bumaliktad ang sikmura ng kausap mo. Eh di hindi. Sayang naman. Nagluto ako ng litsong kawali at sinigang na buto-buto. Wow! Sinigang! Inasiman mo ba yung tipong mapapakilig ka dahil sa sarap? Oo. At taga, akala ko ba huwag ako magsasalita ng tungkol sa pagkain? Ibang usapan yung sinigang mo. Ewan ko sa'yo. Oh! Dumadaan na ako! Sige! Ibalagbag mo pa yung bintana! Ang hina ba? Ulitin mo! Yung makagiba ng bahay! Hoy, ano ba? Pinapatulan mo pa. Takot na nga ang mga tao sa'yo dito eh. Bayaan mo sila. Ikaw dikit na dikit ka pa din sa akin Sige ka, pati reputasyon mo masisira. Naiiyak na nga ako eh. Biruin mo, mula sa pagiging boy next door, naging siga na ang bansag sa'yo mula nang mawala si Mare at ang inaanak ko. Tigilan mo na yan. Totoo lang sinasabi ko, kumanda talaga sa akin yung aswang na yan. Kahit ano pa siya, kapag nalaman ko kung sinong umutas kina Maring Pinang at kay Boyet, patitikimin ko talaga siya. Pinapangit niya ang kumpare ko eh. Yun na nga Bakit pa hindi mo pa ako inabandona? Sinulot ko si Pinang sa'yo, tapos namatay pa siya dahil sa akin. Oh. Matagal na kaming magkaibigan ni Efren. Parehas kaming galing sa maayos na pamilya. Hindi kami milyonaryo pero kilala ang mga pamilya namin at pasok sa kategoryang may kaya. Kung ang iba nagiging magkaibigan dahil magkaibigan ng pamilya nila, sa kaso namin ni Efren baliktad. Naging magkaibigan ng mga pamilya namin dahil magkaibigan na kaming dalawa. Dahil sa sinabi ni Efren nag-init ang bumbunan ko at namalayan ko na lang na umigpaw ang kamao ko sa panga niya. Napaupo siya sa maalikabok na lapag. Sinundan ko siya, iniluhod ko ang isang tuhod ko at kinuwelyuhan siya. Pasensya ka na ha, pero nangati kasi ang kamao ko dahil pikon na ako sa'yo. Sige lang. Una, hindi ka nanulot. Dahil mula pa lang nung una, sa'yo na may gusto si Pinang. Wala na akong pag-asa. Gunggong lang talaga ako na hindi agad sumuko. Nasaktan ka pa din namin. Wala na kayong hawak doon. Ako yung nakakaramdam noon eh. Hindi nyo kontrolado ang emosyon ko. Pagalawa, hindi mo sila pinatay. Pero kung hindi ako umalis ng gabing yun, Efren, sa susunod na sabihin mo pa yan, bubugbugin na talaga kita. Sisiguraduhin kong mananakit ang buong katawan mo. Alam mong masiga pa ako sa'yo eh. Tuminulang ako dahil sa paggaboy mo sa akin. Ano? Sagot! oo, hindi ko na yun sasabihin. Huwag ka na magalit. Goods! Tama na ang self-pity. Kahit pa nanatili ka sa bahay o kung kayong dalawa ng biyenan mo ang nandun, susugod pa din ang aswang na yun. Isa pa, Meron pa? huwag mong malitin ang sakripisyo ni Pinang. Alam mong sumugod siya sa kapamakan dahil sa kagustuhan niyang iligtas ang anak ninyo. Sa ginagawa mo sa sarili mo, para mo na ding binabaliwala ang katapangan niya. Iniinsulto mo siya eh. Naintindihan ko. Pagkatapos noon itinayo ko si Efren at pinagpagan ko pa ang mga alikabok na kumapit sa damit niya.
Ang loko. Tinawag pa akong parang inahing manok dahil nagabala pa akong pagpagan siya. Nang gabing yun, magana kaming nagsalo sa masarap na niluto niya. Habang nakaupo kami sa hagdan ng kubong tinutuluyan niya at nagpapatunaw kami ng kinain, kinausap niya ako ng seryosohan. Yung katulad nung hindi pa nangyayari ang trahedya sa mag-ina niya. Nakita ko ulit ang katauhan ng best friend kong 5 taong nawala. Pare, pasensya ka na sa akin. Sa loob ng 5 taon na nagpapakabasura ako, palagi kang nakabantay at nakaantabay. Alam ko ang hirap kong pakisamahan. Palagi pa kitang tinataboy. Pare, ayaw kong tanggapin yung pasensya na yan. Pandisa lang ang inuupakan ko eh. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Yun! Yan, tatanggapin ko yan. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Normal lang na maging ganun ka. Nagluluksa ka eh. Bilib nga ako sa'yo eh. Hindi ka pa nabaliw. Kung ako yun, formentado na ako sigurado. Baka nagpatiwakal pa. Hindi naman kita hayaan na magkaganon. Oh, paano? Di ba tiyan na tayong dalawa bukas? Sasama ka na pabalik sa bahay ninyo. Miss ka na ni Papa Santi. Hindi pa. Ano? Bakit? Kanina, nung inundayan mo ako ng sapak, nalinawan ako. Tama ka. Hindi ako dapat ganito. Eh, yun naman pala eh. Tara na. Ang dapat ay hanapin ko kung sinong pumaslang sa mag-ina ko para hindi masayang ang sakripisyo ni Pinang. Napatawa ako sa sinabi ni Efren. Yung tawang aliw na aliw. Nagtataka siyang tinignan ako. Noong una, normal lang ang mukha niya pero nung nagtagal, kumunot na ang noo niya. Tapos naging simangot na. Kapag hindi ka pa tumigil sa katatawa, uumbagin na kita. Uy, kalma ka lang. Tumatawa ako dahil sa tagal ng pagiging magkaibigan natin. Kilalang kilala na pala talaga kita. Oh, tapos? Inasahan ko nang kapag luminaw ang isipan mo, gugustuhin mong alamin at hanapin ang tumerya sa mag-ina mo. Kaya naman sa loob ng 5 taon ay nag-aral ako at nagsaliksik ng tungkol sa aswang. Ano? Hindi mo napansin? Eh paano kung nasabi agad ng mga bangkilan ang mga aswang kanina? Mga magaganda sa paningin pero mabahong amuyin. Kung ganun, Alam ko na kung anong uri ng aswang ang tumira sa mag-ina mo. Isang aswang na may anyo at ugaling tigabulak pero binangunan ng paraan ng pagkain. Nalaman ko ang lahat ng yun sa loob ng 5 taon na pagtatanong-tanong ko sa mga taong nakakita kay Pinang ng gabing yun at sa mga nakaranas ng mabiktima ng natural na aswang. Inaral ko din ang ibang uri ng aswang sa payo na rin ng matandang albularya na si Nana Rosa. Kaya nakilala ko agad ng mga bangkilan ang nakita namin sa may paanan ng bundok. Tahimik lang si Efren habang ipinapaliwanag ko yun lahat. Panaka-naka siyang tumatango at nang matapos ako, salamat pare. Sobra-sobra ang ginawa mo. Ano bang sobra? Di ba't pangalawang tatay ng inaanak ang kanyang ninong? Anak ko na din si Boyet. Nagkamali ang aswang na yun ang uutasin. 2 tatay ang inulilan niya. Oh, tama nga yun. O paano? E di sasama ka na sa akin. Hindi. Teka, bago ka magalit na naman, hayaan mong ipaliwanag ko ha. Ayusin mo. Nagpapalagutok lang ako ng mga darili ko dito. Sabi mo, ayon sa nakuha mong impormasyon, ang isang tigabulak ay namamahay sa sukal. O di kaya ay nasa mga kabundukan. Dangat nandito na ako, mananatili muna ako ng ilang panahon dito para mag-obserba. kumalma ako nang marinig ko ang paliwanag ng kaibigan ko. Malinaw na ang isipan niya. May plano na siya. Natutuwa akong tinapik-tapik ang balikat niya. Tapos siniyakap ko siya ng buong higpit. Di pa tuluyang nagbabalik ang ningning sa mata niya pero alam kong nalinawan na ang isipan niya. Kinabukasan, Oh, paano? Ba't sila ako? Ibabalita ko sa Papa Santi mo ang mga napag-usapan natin. Salamat pare. Pagsabi din na pinapalinis ko na ang koprahan gaya ng utos niya. Baka sa makalawa ay maaari niya na tong bisitahin at umpisahan yung bagong negosyong gusto niyang simulan. O sige, sasabihin ko din sa kanya na lumabas mula sa kuta nila ang mga bangkilan. Sasanggunin na din kami kay Nana Rosa kung ano ang mainam na gawin. Bago ka nga pala umalis, Cesar, itatanong ko sana sa'yo yung tungkol sa kagabi. Alin doon? Bakit parang hindi ka na nagtaka na may bangkilan dito sa atin? Matagal na bang may aswang dito sa baryo natin? Alam mong walang aswang sa lugar natin. Payapa ang lugar na ito, kahit may pagkaliblib at malayo sa kabiasnan.
Kaya nga maraming mayaman ang nagtayo ng mga bahay bakasyonan nila dito. Kung ganun, bakit? 5 taon na may mga nabibiktima ng aswang, di ba? Pero nito lang, may mga nagpakitang bangkilan. Sabi ni Nana Rosa, posibleng dahil sa paparating na pagdudugo ng buwan sa Hulyo. Hindi ko maintindihan. Ang mga bangkilan daw ay may 3 dahilan kaya lumalabas sa kuta nila. Una, para humanap ng lalaking kukunan nila ng punlay para mabuntis sila at magkaanak. Pangalawa, upang tugisin ang kauri nila na nagtalo sira sa kanilang pagkaaswang. Ano namang kinalaman nun ng pamumula ng buwan? Yun ang pangatlong dahilan. May ipapanganak na bagong rey ng bangkilan. Siya yung papasahan ng kapangyarihan. Siya ang magiging bagong pinuno. At ang ritual ay nangyayari lang kapag dumudugo ang buwan. Umuwi akong puno ng saya at pag-asa para sa best friend ko. Pagbalik ko sa bahay ng biyenan niya, na nakasanayan na naming tawaging Papa Santi, ay ibinalita ko na ang magandang pagbabago kay Efren. Pero sino nga bang mag-aakala na yung ilang araw ko siyang iniwan may kakaibang mangyayari? Ganito kasi, ilang gabi matapos akong umuwi at iwan si Efren sa tinutuluyan niyang kubo, Isa na lang. Ayos. Pwede na to bukas. Uulan pa nga. Talaga naman Hindi ka pa nakapaghintay na makapasok ako sa bahay. Parang may ibang pasensya. kumuha ng baril si Efren mula sa isa sa kanyang pinagtataguan nun at maingat na tumuloy sa kubo. Hindi siya nagkamali sa hinala niya na may ibang tao dahil nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto at may bakas ng putik sa sahig. Maingat siyang pumasok at kinapa ang switch ng ilaw. Pagbaha ng ilaw ay nakita niya kung saan papunta ang mga bakas. Lumigid siya ng lakad sa loob ng kubo at sinundan ng mga bakas. Natagpuan niyang nagtapos yun sa kusina. Doon niya napansin ang laylayan ng kung anong uri ng balabal na nakasilip sa ilalim ng lamesa na natatakpan ng mantel. Labas! Aray ko, nabiyak yata ang ulo ko. Diyos ko po, baril! Oo, baril nga to. Hindi mo naman siguro hinihintay kung anong kayang gawin nito, di ba? Labas dyan! Eto na, lalabas na po! Isang magandang babae ang lumabas mula sa ilalim ng mesa. Maputi, may mahaba at tuwid na sing-itim ng gabi na buhok. May maliit pero matangos na ilong at labi na kakulay ng malarosas na kulay kapag namumula ang pisngi ng isang bata. May magandang tindig ang babae at tangkad na di lalayo kay Efren. At nang magsalubong ang tingin nila ay sanalubong siya ng bilugang pares ng mga misteryosong mata na kakulay ng buhok ng babae na parang nangihigop. Pero gaano man kaganda ang kaharap ni Efren, nanaig pa rin ang pagiging mailap at maingat niya. Sino ka ba? At bakit ka nagtatago sa ilalim ng mesa ng kusina ko? Bahay mo to? Ay hindi, bayan ng kung sino lang. Syempre akin to. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Kung hindi ay... Oo na, sasabihin ko na. Ako si Nelia, nakikisilong lang ako. May silungan ako sa labas. Bakit kailangan na mamasok ka pa ng bahay? Bigla na lang sumalpak sa sahig si Nelia at umiyak. Nagumpisa yon sa pagyugyug ng balikat hanggang sa naging makabagbag damdaming pagpalahaw. Ang alampay na nakapatong sa balikat niya ay nahulog na sa lapag. Doon napansin ni Efren ang manipis na bestidang itim na suot ni Nelia. Halatang gawa yun sa mamahaling tela at kumikinang sa tama ng ilaw. Parang kalangitan sa gabi na puno ng bituin. Pero gaano man yun kamahal, hindi yun sapat para itago ang katawan niya. Aninag ang ganda ng hubog ng kanyang katawan sa ilalim ng kanyang damit. Saglit na nawala si Efren at pagbalik niya ay hinagisan niya ito ng kumot. Kumihikbing nagsalita si Nelia. Pwede ba, kung papatiin mo ako, huwag mo gawing masakit yung madalian lang. Miss, baliw ka ba? Ano? Hindi ako luka-luka. Ganun naman pala eh. Tigilan mo yung pagdadrama mo dyan. Para sa ng kumot na to kung ganun? Di ba kapag may patay na tao, ibinabalot o kaya tinatalokbungan ng kumot? Ibalot mo yung kumot sa'yo. Nakantad yung katawan mo. At kung kalmante ka, umalis ka dyan sa pagkakasalampak mo sa lapag at mag-usap tayo ng maayos. Nang maibalot ni Nelia ang kumot sa katawan niya,
ay tinulungan siyang tumayo ni Efren. Inalalayan siya nito papunta sa silbing sala ng kubo at pinaupo. Pumunta si Efren saglit sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang mainit na kape. Naupo siya sa tapat na silya at hinarap si Nelia. Sabi mo, Nelia ang pangalan mo? Hindi, ako si El... Ang ibig ko sabihin, oo, ako si Nelia. Yun ang pangalan ko. Ako si Efren. Dito ako nakatira. Efren, kinagagala kitang makadaupang palad. Ha? Ang ibig kong sabihin ay makilala. Ikinagagala kitang makilala. Nelia, gusto ko lang makasigurado. Minor de edad ka pa ba? Hindi! Ang sabi ng lola ko, 27 na ako at hinug na. Hinog para saan? Hindi ko din alam. Sa tingin ko hindi ka taga dito. Delikado sa lugar na to ngayon. Hindi ka dapat napadpad dito. May mga gumagalang aswang pagkagat ng dilim. Kaya bukas na kita sasamahan sa barangay para maipaalam sa pamilya mo. Hindi! Wag! Parang awa mo na, wag! Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ipaalam sa kanila kung nasan ako. Sige na! Naintindihan kaya nung Nelia ang bigat ng huli niyang sinabi? Batid kaya niya kung ilang tao na ang napahamak sa mga ganong linyahan? Swerte na lang talaga siya at hindi mapagsamantala si paring Efren dahil baka kung saan na napunta ang usapan. Di pa naman normal ang kargada nun. Talagang mangangailangan ka ng maayos na pahinga kapag... Pasensya na at kung saan na napunta ang usapan, sisihin niyo na lang si Nelia. Pero yun na nga, nakiusap siya kay paring Efren pero hindi ganun kadaling mapapayag ang kaibigan ko. May ginawa ka sigurong masama, no? Nakapatay ka ba? Nagnakaw? Hindi ako kriminal. Hindi ka baliw, hindi ka kriminal. Nakasuot ka ng damit na mamahalin pero halos lumuwa na ang kaluluwa mo. Tumakbo ka ba sa kasal mo? Pwede mong sabihin na gano'n na nga. Wala akong panahon na sumali sa gulo ng buhay mo, ha? Lalong ayokong harapin ang lalaking tinatakbuhan mo. Walang gano'n. Sa ori... ibig kong sabihin, saan ka namin? Hindi kami nagpapakasal. Bawal ang lalaki. Ha? Niloloko mo ako, ano? Lumayas ka lang. Maniwala ka! Hindi ako nagloloko. Gusto ko lang tumakas sa pamilya namin dahil pinipilit nila akong gawin ng isang bagay na hindi ko kaya. Pasensya ka na. Hindi ko masabi ng rektahan. Pero, yun ang totoo. Shh! Doon tayo sa likod ng aparador. Bilis! Pinauna ni Efren si Nelia sa likod ng aparador. Madalian niyang pinatay ang mga nakasinding ilaw sa kubo at sa kanya tinabihan si Nelia sa pinagtataguan nito. Kinapa niya ang ilalim ng aparador at inilabas ng lamparang gawa sa asin at langis ng nyog. Sinindihan niya yon at nakiramdam. Halugugin ninyo ang buong lugar. Itaw ninyo ang lahat ng maaaring pagtakuhan niya. Hindi maaaring hindi natin matagpuan si Elina. Kailangang may balik siya sa atin para magawa ang ritual bago matapos ang pagdurugo ng buwan. Kung wala tayong makita dito, papasukin natin ang bahay. Diyos ko po! Subukan nila para malaman nila. Hindi biro makaharap ang mga bangkilan. Malalapit sila. Kumakain sila ng tao. Huwag ka mag-alala. Protektado ang bahay na to. Sinigurado yun ang kaibigan kong maraming alam sa pag-aalbularyo. Sana nang epektibo talaga yung mga pinagkakabit niya at itong lampara na bigay niya. Makakapasok sila! Sabi sa'yo hindi sila makakatuloy. Kalma ka lang dyan. Anong nangyari? Napasok ka? Kung gano'n, protektadong bahay na yan. Lunaria, ikutin mo ang buong paligid ng bahay. Tingnan mo kung nasa loob si Elina. Ilang minuto silang nakarinig ng ingay na parang sa baboy na sisinghot-singhot. Parang asong pilit hinahagilap ang amoy ng hinahanap. Nang makailang ikot yon ay narinig nilang lumayo ang mga kaluskos. Kasunod ng mga hindi tukoy na ingay ng mga aswang. Hindi mo siya namoy? Kung gano'n, wala siya sa loob. Tayo na mga kasama! Nag-aaksaya lang tayo ng panahon dito! Tingnan mo nga naman epektibo palang iniligay ni Cesar. Maging ang pagbabanlaw niya sa sambong ng mga kumot ay nakatulong. Hindi naamoy ng aswang ang presensya natin. Dadayuhin ko siya at magpapasalamat bukas. Ang kati! Ang hapdi! Ano nangyari sa'yo? Bakit puro pantal ka? Naku po, pulang-pula na. Hindi ko alam.
nakaramdam lang ako ng kakaiba sa kumot eh. Nung alisin kong pagkakabalabal sa akin, ganito lang estado ng balat ko. Baka nakapitan ng higad. O di kaya'y alupihan. Pasensya na ha. Hayaan mo, papalitan ko na lang yung kumot mo. Bibigyan din kita ng ugwentong pamahid para dyan sa mga nasa balat mo. Anong, ikaw pa yun? Pasensya na. Kumukulang tiyan ko. Ang sakit. Doon ka sa kubeta, kaliwang pinto, doon sa may kusina. Lumarga ka na, bago ka pa magkalat ng lagim sa sahig. Matapos makapagbanyo, kinausap ng masinsina ni Efren si Nelia. Sa bandang huli, pumayag siya na makipisa na ang magandang babae sa kubo niya. Malaki naman yon at may 3 kwarto. Nang sumunod na araw ay bumaba sila sa bayan at dinayo ako sa pwesto ko sa palengke. Nang makita ko silang magkasama nung Nelia, nakita ko agad yung spark. Sabi ko sa sarili ko, may magiging bagong kumari na ako. Siyempre, full blast agad ako sa pagiging kupido nila. Pero hindi kumpleto ang isang love story kung walang kontrabida. Sa istoryang to ng kumpare ko, Sabel ang pangalan ng brukang kung di lang babae, pinatulan ko na. Tulad na lang nung umagang yun. Hoy Cesar, sino yung kasakasama ni Efren? Yan ho ba? Mabisang kayo mayan. Kapag ginamit ang mister nyo yan, suko na ang balakang ninyo ay hindi pa din kumakalma ang turo ng digmaan. Salamat sa ulitin po. Hoy sabi, nananadya ka ba? Ano't ayaw mo akong sagutin? Ate Isabel, Anong ate? Binibuisit mo ba ako? Sabi lang sabi, wala na yung ate para naman tayong hindi magkababata niyan. ay oo nga, pagkababata tayo. Pero 5 taon ang tanda mo sa amin ni Efren. Sabi nga ng mga nakakatanda, dapat marunong gumalang ang mas bata. He, ang liit lang naman ng 5 taon. Hindi na yun dapat pinapansin, no? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka ako ang nababalitang nakikitang kasakasama niya? Anino niya siguro? Alam ka naman ako. Kita mong abala ako sa pagtitinda dito sa palengke ng mga putigal po namin ni Nana Rosa. Ah, ganon. Anino yung nakikita mo? Hinagip ni Sabel ang baba ko at pilit na ipinaring ang mukha ko sa direksyon kung saan naglalakad palapit sa amin ang dalawa. Suot ni Nelia ang cargo short at kamiseta na parehas pag-aari ni paring Efren. May suot din siyang sombrero pero hindi na naitago ang pagiging babae niya. Bagkus para lalo nung binigyan ng mas misteryosong aura ang dating ni Nelia. Saglit na tumigil si Efren sa isang tindahan ng mga damit na pambabae. Saka naman may lumapit kay Nelia at pilit na nakipag-usap. Doon na nangyari ang eksena. Sumama ka na sa akin. Gusto lang kita makilala. Pangako, hindi ka magsisisi. Magaling akong makisama at magpaligaya. Hindi, may kasama ako. Hinihintay ko lang talaga siya. Wala naman ako nakikita. Halika na, saglit lang naman. Kakain tayo ng halo-halo. Ano Noel? Sawa ka na ba kay Ana? Kaya ibang babae naman ang kinakalantari mo? Efren! Sawa ka na ba sa pamumukmok kaya nasa palengke ka ha? Ito na ba ang ipapalit mo kay Pinang? Ay, maganda. Materyales fuertes. Mahubog siguro kaya itinatago mo sa pagpapasuot ng damit mo ang kargada niya. Patikim naman. Oo ba? Ilang serving bang gusto mo? Nang makita ng mga tao sa palengke ang nangyayari ay agad silang kumilos. Hindi para umawat, kundi para magpustahan. Ilang taon ng gano'n ang eksena sa pagitan nilang dalawa. Wala nung namatay ang mag-ina ni paring Efren. Bastos kasi talaga si Noel. Ito namang si Sabel, feeling jowa. Siyempre, kukunin ko ang oportunidad na yon para sampalin din siya ng katotohanan. Dahil kahit kailan, hindi ako naging boto sa babaeng yon para sa kahit kanino sa aming dalawa ni Efren. Kahit pa kababata namin siya. Pinag-aawayan nila yung bading na babaeng yun. Maluwag na cargo shorts at t-shirt, walang kadating-dating. Yung walang kadating-dating na suot niya ay magadamit ni parang Efren. Huwag kang ipinahiram talaga sa kanya dahil ibibili ng damit. At bakit naman gagawin ni Efren yun, Aber? At pa. Malay ko at pakialam ko. Baka nakakita na si pare ng babaeng makakapasok ulit sa puso niyang nagsara. Hindi pwede yun. Bakit naman hindi pwede? Ano ka ba ni parang Efren para tigilan mo siya? Hindi ka naman niya karelasyon. Cesar, kumilos ka dyan, awatin mo sila. Baka masaktan si Efren. Bakit? Pabayaan mo. Nag-enjoy ang mga nasa palengke. Marami na namang kikita dahil sa pustahan.
Isa pa, kaya naman yan ni Efren. Kailan ba nanalo yung si Noel na bastos laban sa kumpare ko? Pero nung araw na yon, mukhang nakainom ng kung anong pampalakas ang lokong si Noel. Nandamay pa ng bata. Pagipin ba naman at itulak? Bahagyang nawala sa focus si paring Efren sa suntukan nila dahil inagapan niyang huwag masubasob ang bata. Sinamantala yun ni Noel at inundayan siya ng suntok. Pero sa pagkabigla nilang lahat, hindi yun lumapat sa panga ni Efren dahil hinagip ni Nelia ang pulsuhan ni Noel. Gamit ang takong ng palad niya, dinibdiba niya ang lalaki. Sadsad ang loko sa mga kaing ng sibuyas. Nelia! Tama na sabi! Pagkakulit mong dumuho ka. Ang ibig ko sabihin, ang kulit mo eh. Nelia, ayos ka lang ba? Ha? Ako? Ayos naman ako. Pero ayos lang ba yung lalaking yun? Mukhang napuruan ko yata siya eh. Ano nangyari? Nakita mo ba yun, Cesar? Anong ginawa ng babaeng yun? Hindi siya normal. Halimaw ang babaeng yan! Halimaw talaga, di ba? Ano sila Efren at Noel? May bago tayong siga. Isang lagapag naman para kay Nelia. Siyempre, epal ako. Hindi ako papayag na sirain ni Isabel ang pagkatao ng babaeng sa tingin ko nararapat para sa kumpare ko. Awa naman ang pagkakataon sa akin nakinig ang mga tao. Walk out si Isabel na umuusok ang bumbunan. Habang nagkakasiyahan pa ang mga tao at nagbabayaran sa pustahan nila, niyaya ko sina Efren at Nelia palayo sa palengke. Tumuloy kami sa karinderyang madalang dayuhin ng mga tao pero nananatili pa rin bukas dahil mabenta yon bilang tambayan ng mga senglot kapag gabi. Paano ang pwesto ni Nana Rosa? Hindi ba't nagbabantay ka? Baka magalit sa'yo yun at kulamin ka. Hindi yun. Alam niyang malakas akong bumenta. Isa pa, ibinilin ko naman kay Tonyo ang pwesto. Kaya okay lang ako mag-chill muna. Hi, miss! Ako si Cesar. Best-friend ako nitong si Efren. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Nelia. Ikinagagala kitang makadaupang... ibig ko sabihin, masaya akong makilala ka. Huwag ka magalit ha. Pero kanino ko pa nahalata na medyo makaluma ang pananalita mo. Yung Efren nga pala. Ay, best friend ang ibig sabihin. Matalik na kaibigan. Marunong naman ako ng makabagong pananalita. Medyo nasanay lang ako. Makaluma kasi kung manalita ang lola ko. Wow! Lola's girl ka pala. Saan ka natuto nung ginawa mo? Sa lola ko rin. Nagkatinginan kami ni Efren. Kakaiba si Nelia at iminuwestra ko yun sa kanya gamit ang bibig ko. Sinagot naman ako ni Efren ng bahagyang tawa at kibit-balikat. Lalo lang ako nawirdohan sa kanya nang umorder kami ng pagkain. Naganap siya ng mga gulay na pwedeng kainin. Hinainan kami ng anak na sosyalera ng may-ari ng karinderya ng pakbet at salad na parang kambing lang ang magkakagusto dahil sa dami ng letsugas at ilang bagay na parang mga nagpapapayat na beauty queen lang ang kakain. Nelia, huwag kang puro litsugas. Kumain ka din itong pakbet. Masarap to. Masarap nga. Tubig! Pahingin tubig! Oh, heto. Uminom ka ng dahan-dahan. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Nako, ano ba yan? Adelinda, pasiyar itong kasama namin. Sumama si Nelia sa may-ari ng karinderya papunta sa CR. Habang si Efren ay panay na ang yugyug ng balikat sa katatawa. Bagay na matagal nang hindi nangyayari mula nung gabing napaslang ang mag-ina niya. Hindi ko tuloy maiwasang tudyuhin ang matalik kong kaibigan. Sabi nila, kapag daw tawa ng tawa, gusto na mag-asawa. Matagal na ako nakapag-asawa. Ikaw naman ang dapat na magkaroon ng babaeng pakakasalan. Para ako naman ang makabestman sa'yo. Ibinalik mo pa sa akin. Sino pang Nelia na yan? Maliban sa pangalan niya at sa sinabi niyang edad niya at ang sitwasyon niya sa pamilya, ay wala na akong alam sa kanya. Oh, bakit mo ako nilalabasan ng kus na kabalistiko? Ikaw pa talaga si Efren? Anong tanong yan? Ibaba mo nga yung kus na hawak mo. Tinitingnan na tayo ng bantay ng karinderya. Mamaya kung anong pang-isipan ng mga yun. Ipinaliwanag sa akin ni Efren ang lahat ng nangyari. Sabi niya sa akin, hindi naman lubos ang tiwala niya kay Nelia. May hinala siya na may itinatago ito sa kanya. Pero naawa siya nung umiyak yon at nagmamakaawa na huwag ipaalam sa pamilya nito kung saan ito nagtatago.
Kesa naman mapahamak yung tao, mas mabuting nasa kanya na. Siya nga pala, salamat sa mga ikinabit mo doon sa bahay kubo na pangontra ng aswang. Epektibo. Talaga ba? Matutuwa si Nana Rosa niyan. Teka, mabalik ako kay Ganda. Hindi kaya aswang yan? Ang totoo niyan, naghihinala nga din ako. Parang may kakaiba sa kanya. Ano kaya kung subukan natin? Paano? Isuot mo muna ang medalyon na to. Mainam na pangontra aswang daw yan. Yung mga nakauka daw dyan na salita ay mga salitang nakauka din sa krus na pinagpakuan kay Kristo. Sige, salamat. Paano nga ba namin sinubukan yung sinelia? Ganito yon. Eh di nung nakalabas na siya mula sa banyo, niyaya namin siyang mamili ng mga kakainin nila Efren sa bahay. Nung magkahiwa-hiwalay kami, doon nagsimula ang malupit na obserbasyon ng best friend ko sa kanya. Ayon kay Efren, kinabukasan ay inabutan niya ng nagluluto ng agahan si Nelia. Ang aga mo namang nagising. Sabi ko sa'yo hindi ko mamasamain kung gagawa ka sa bahay na to. Pero hindi ka katulong. Nakikituloy ka. Hindi mo kailangan na umakto na parang katulong. Masaya akong gawin to. Kahit sa ibig kong sabihin, sa lugar namin, ligaya ko magluto. Ayos ka lang ba? Bakit may takip yung mukha mo? Ah, gawa ng bawang eh. Nasusuka kasi ako sa amoy. Sumasakit din ang ulo ko. Ganun ba? Bakit ka nagpipilit na gumawa pa din? Umalis ka na dyan, ako na. Hindi na, kaya ko. Anong kaya mo? Ano nangyari dyan sa kamay mo? Pulang-pula na para bang nasunog ng matapang na sabong panlaba. Umalis ka na dyan. Ako na magluluto. Ipahinga mo na yung kamay mo. Kinahapunan ay magaling na ang kamay ni Nelia. Bagay na lalong nakadagdag sa panghihinala namin ni Efren sa kanya. Kaya tong kaibigan ko, nagpaalam saglit na bababa sa bayan para mamili ng kakainin nila. Ang idinahilan niya ay may ibang ulam siyang hinahanap. Iniwan niya si Nelia sa bahay. Nakita kaming dalawa sa palengke. Naku, mukhang aswang pa yata ang binabak-apang kong maging kumare number 2. Anong kumari number 2 ka dyan? Intindihin mo ay kung ano pang pagsubok ang gagawin natin para mapatunayan natin kung tama ba ang hinala natin kay Nelia na isa siyang aswang. Ano nga ba? Nasisira ang tiyan dahil sa kape, nag-uubo at jumeb sa banyo dahil sa bawang. Ang natitira na lang ay ang pagkayok niya sa ilaw na karne. Ano kaya kung mamili ako ng sahog para sa bupis, igado at dinuguan? Tapos mananadya ako na iiwanan kong nakatiwangwang lang sa lababo. Kunwari may nalimutan akong sangkap. Pero ang totoo, nasa kung saan lang ako at inoobserban siya. Sasama na ako sa'yo. Para kung sakalit mabuking mo siya na aswang, dalawa na tayo na pwedeng lumaban. Violent ang mga aswang kapag nabubuking. Ang kaso nga lang, nagtagal kami ni Efren sa pamimili. Matagal-tagal na rin kasi nung huli kaming nagkasama at nagkaroon ng maayos na usapan. Kaya naman, namalayan na lang namin na papakagat na ang dilim ng binabagtas na namin ng daan pabalik sa kubong tinutuluyan nila. Pagdating namin doon dumiretso na kami sa kusina. Isa-isa namin inilabas sa mga pinamili namin. Saktong lumabas ng kwarto si Nelia na noon kakagising lang. Ang balak namin na mala entrapment operation ay naging isang mala soap opera na eksena. Basta pare, kapag nabuking na natin siya at nag-anyong aswang, batuin mo agad nung ibinigay ko sa'yo na pinulbos na itim na luya. Kaya na, palapit na sa atin. Pasensya na, nakatulog ako. Ano yan? Bakit kayo may ganyan? Teka, sandali lang Nelia, magluluto. Pipilitan niyo din akong kumain ng ganyan? Hindi, ayoko. Hindi ako papayag. Lalabanan ko kayo. Teka, pare, panyari? Ano yun? Malay ko ba? Pero kagat ng dilim. Delikadong lumabas ng ganitong oras dahil sa mga aswang. Ang mabuti pa habulin natin si Nelia bago pa may mangyaring masama sa kanya. Pero hindi na namin kailangan pang lumayo. Dahil bago pa kami makalabas ng bakuran ng bahay kubo, ay natagpuan naming nakaluhod sa isang sulok si Nelia at panay na ang pagduduwal. Sapo niya ang kanyang sikmura. Di nagtagal ay ang ulo naman niya ang sapu-sapu niya. Nung makita niyang palapit kami, pumulot siya ng bato at nagbanta na lalaban kung itutuloy pa namin ang aming balak sa kanya. Ano bang iniisip mong balak namin sa'yo? Ipipilit niyong ipakain sa akin ang mga bagay na yun.
Ano ba problema niyo mga tao kayo? Kung gusto niyo kumain ng dugo at ng kung anumang hilaw, huwag niyo ipilit sa akin, hindi ako ganun. Wala naman kaming ganung balak sa'yo. Pwede ba kumalma ka? Bakit meron kayong mga dugo at iba pang lamang loob sa lababo kanina? Nakatuwa lang namin ni Cesar na magluto ng igado, bupis at dinuguan. Ano? Hindi pa sapat ang cabinet. Kailangan niyo din kumain ng dugo at lamang loob? Mga aswang din ba kayo? Anong uri kayo ng aswang? Mga kampon din ba kayo ng mga bangkilan? Nelia, kung aswang kami, sana nasunog na kami sa dami ng pangontrang hinahawakan namin. Sa sinabi ni Efren ay kumalma si Nelia. Nawala ang talim ng kanyang mata at ibinaba niya ang kanyang kamay na may hawak na bato. Mula sa pagkakatulong ko ay tumayo siya, pero sumuray ang pagkakatayo niya. Maagap namin siyang inalalaya ni Efren. Nahihilo ako. Sa tingin ko, kulang ka na ng tubig sa katawan. Sa dami ba naman ang sinuka mo? Cesar, ano titig na titig ka dyan? Tulungan mo kong alalayan si Nelia. Pare, dugo. Saan? Dumudugo ang ilong ni Nelia. Pagkatapos noon parang nauupos na kandila na nawala ng malay si Nelia. Pinangko siya ni Efren papasok sa loob ng kubo. Inilapag namin siya sa sofa at pinamoy ko siya ng amonya. Nang magkamalay siya, ipinakalma namin siya tapos ikinausap na namin siya ng maayos. Nelia, una sa lahat, gusto kong kumalma ka. Hindi mo kami kalaban, lalong hindi kami mga aswang. Wala din kaming balak na ipaalam kung nasan ka. Salamat. Kaya kung maaari, kung may pinagdaraanan ka, magsabi ka. May sakit ka ba? May nagbabanta ba sa buhay mo? Tumakas ako sa pamilya ko. Ang totoo niyan, ulila na akong lubos. Napatay ng nanay ko ang tatay ko. At namatay naman siya sa panganganak. Grabe naman. Pero sabi nila, normal lang daw yun sa amin. Normal? Ano kayo? Pamilya ng mga Black Widow na gagamba? Singit ka ng singit eh. Sorry na. Sige Nelia, magpatuloy ka na. Tanggap kong ganun. Pero may tradisyon sa pamilya namin na sa pagtapak ng isang miyembro ng aming angkan sa edad na 21, kailangan kaming sumailalim sa isang ritual. Hindi ko kayang pinapagawa nila sa akin. Ang pagkain ng hilaw dalamang loob? May sasatanis na ba ang pamilya mo? Parang ganun. Nagagalit na rin sa akin ng iba dahil sa pag-aayaw ko na kumain ng karne. Kung ganun, hindi ka talaga kumakain ng karne. Vegetarian ka. Kumakain ako. Doon. Pero natakot ako eh. Pakiramdam ko kasi nahanap-hanap ko yun. Hindi dahil paborito ko pero parang yun na lang ang laman ng isipan ko eh. Ayoko nang isipin. Natapos ang pag-uusap namin sa isang malinaw na konklusyon. Mananatili si Nelia sa bahay kubo ni Efren. Panay ang pasasalamat niya. Nangako pa siya na tutumbasan niya ang kabutihan namin sa kanya. Inulit na naman niya ang nakakademonyong gagawin ko ang lahat na linyahan niya na sinansala na namin at sinabing hindi na niya kailangan sabihin ng ganun. Nang pumunta na siya sa kwarto niya at kami na lang ni Efren ang natirang gising, ay nagbukas kami ng bote ng beer at pumunta kami sa likod bahay. Ganito ang naging takbo ng usapan namin. Cesar, salamat sa lahat ng tulong mo ha. Pero aadahin sana ulit kita. Alam ko na. Hihilingin mo na dito na din ako manatili. Grabe. May ESP ka ba? Wala naman. Parang nasense ko lang. Huwag kang mag-alala. Pwede akong maging chaperone ninyong dalawa. Panigurado lang naman. Hindi pa ako sigurado pare. Pero sa pakiramdam ko, baka pag nakilala ko pa siya ng lubusan. Magkaroon ako ng kumare number 2. Pare, wala masama. Alam ko maunawaan ka ni Pinang. Baka nga siya pang gumawa ng paraan para magkatagpo kayo ni Nelia. Isa lang ang inaalala ko. Parehas lang tayo. Hindi simpleng trouble sa pamilya ang hininda ni Nelia. May iba sa kanya. At kung ano man yun, parehas kami ni Efren na gustong alamin yun. Batid namin na magagawa lang namin yun kung mananatili siya sa piling namin. Pero hindi lang pala si Nelia ang haharapin naming issue. Dahil paglipas ng 3 araw, isang nakaririmarim na eksena ang naganap sa may batis na malapit sa amin. Bandang 9:00 na ng umaga nun, araw ng Sabado. Sinamahan namin si Nelia na maglaba ng aming mga pinagdamitan. Hindi namin siya gustong pagawin pero sa tuwing tatanggi kami biglang lumalambong ang lungkot sa mata niya. Kaya hinayaan na lang namin siya. Yun nga lang may mga bagay na sadyang nakakahiyang ipaubaya sa babae.
akin na yung mga briefs namin ni Cesar. Kami na maglalaba. Ha? Bakit? Ayos lang sa akin. Damit din yan, di ba? Nakakahiya sa'yo. Dalaga ka eh. Teka nga, pagkukunin ko na. Doon ako sa may banda doon magkukusot ng mga to. Oh, hetong sa'yo, Cesar. Ikaw lang magkusot ng sa'yo. Huwag mong ipaubaya kay Nelia, nakakahiya. Uy, kung umuwi ka na ng bakasyon sa bahay mo, mas madali ang paglalaba. Hindi ganito ang libre hiking. Di ba no? Nakakapagod ang ganito. May ibang bahay pa kayo? Ang totoo niyan, may kanya-kanya kaming bahay nitong ex-friend ko. Doon sa Kabesnan. Pero nung may tradyang naganap sa mag-ina nitong si parang Efren, ginusto niyang dito sa may paanan ng bundok manirahan. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng liham ni Ziggy tungkol sa naikwento sa kanya ng kanyang ninong Cesar, ay nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang suporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Huwag niyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa nangyayari sa Batis, kung saan naglalabas sina Efren, Cesar at Nelia. Pero bago ko pa nasagot ang tanong ni Nelia, ay nakarinig kami ng sigawan sa kabilang parte ng Batis. Nagtakbuhan ang ibang naglalaba papunta sa direksyon ng ingay. Maging si Efren na naglalaba sa di kalayuan, lumapit na naman sa amin at nagtanong kung anong meron. Nasa ganun kaming predikamento nang humahangos na dumating si Isabel. Si Isabel yata tong nakikita kong papalapit. Sino pa nga ba? Yan lang naman yung parang may magnet na sa tuwing makikita ka. Talagang papagkit. Efren, nakita mo na ba si Kuya Andy? Hindi. Bakit mo hinanap sa akin? May nakapagbalita kasi sa akin na nakita daw si Kuya Andy dito sa Batis. Walang malay. Nabalitaan mo pala, pero bakit kay Efren ka dumiretso at hindi sa kumpulan ng mga tao? Kuya Andy? Si Andy, ang kuya ni Isabel na mulat sa pool, ay kasanggana namin ni Efren. Siya rin ang nagsisilbing tagapigil kay Isabel kapag nilalandi nito si Efren at nagiging sobra na ang pagiging intrimitida. Ako nga. At bakit mo ba ako hinanap dyan kay Efren? Bakit di ka sa kulumpulan nitong mga tao pumunta? Halatang halata na hinahala mo lang yung tao. Efren pasensya ka na sa kapatid ko. Walang kaso yung Kuya Andy. Miss, pasensya ka na sa kapatid ko Huwag mo sanang ikagagalit na hindi siya itinataboy na Efren. Masyado lang magino ang lalaking to. Pero stick to one siya. May kakamay ko yan sa'yo. Ha? Hindi ko maintindihan. Kuya Andy, hindi pa. Nagpapakiramdaman pa ang mga yan. Cesar, anong binubulong mo dyan? Ha? Nakakahiya kay Nelia. May iba ako ng usapan. Ano ba nangyari sa'yo, Kuya Andy? Bakit ka nandito sa Batis? Tapos wala ka pang malay? Kagabi, nabalita ang nawawala ang apo ni Aling Lagring. Nanawagan ng barangay na tumulong ang mga kalalakihan sa pag-aanap. Baka daw nalulunod na. Pero nahalughog na namin ang buong lugar. Hindi pa din namin makita ang bata. May umatake sa'yo? Oo, nagpaiwan ako para suyurin ang buong lugar. Pero bigla na lang may humataw sa may bato ko. At heto na nga, natagpuan ako ng mga naglalaba. Sana lang talaga ligtas ang bata. Oh, ano daw? Bakit nagtatakbo na naman ang mga tao? Sinundan namin ang mga tao at nakita namin ang dahilan sa talahibang malapit sa Batis. Ang bangkay ng apo ni Aling Lagring na may karimari-marim na kalagayan ng tumambad sa amin. Nakasalaksak sa bunganga ng bata ang iba't ibang uri ng candy. Wakwak ang katawan mula dibdib hanggang pusod. Wala na ang puso at laman loob nito. Wala na ring dugo. Ano mo yung manok na itinitinola na pinatiktik na ang lahat ng dugo sa katawan? Maingay ang paligid dahil sa mga nakikiusyoso. Nakilombohan pa ng ingay ng pakpak na mga bangyaw na nagpipiesta sa murang katawan ng biktima. Isang alay ang hindi nakapagpigil at sinabing napakawalang hiya ng taong gumawa nun. Doon ko narinig na bumulong si Nelia. Napalingon ako sa kanya at nabigla ako na parang may kakaiba sa mga mata niya. Hindi taong may gawa niyan.
kundi isang nilalang na hating tigabulak at binangonan. Nelia, ang mga mata mo. Ha? Bakit? Ano mayroon? Wala. Baka nagkamali lang ako. Para kasing nangitim ang buong mata mo. Pagkagawa lang ng tama ng anino ng mga puno. Pero matanong ko lang ha. Para kasing narinig kita na sinabi mong hindi taong may gawa nun. Naalala ko minsan ang sinabi ng lola ko na kung minsan, kapag parehas na aswang ang mga magulang, may pagkakataon na parehong nakukuha yon nung magiging anak. Nasabi ko yun base sa pagkakapatay sa bata. Kasi? Ang isang tigabulak ay nagaan yung matanda at nanlalansin ng mga bata gamit ang mga matatamis. Samantalang ang binangunan ay kumakain sa pamamagitan ng pagsupsup ng dugo sa bata. Pero iba ang isang to. Dahil parehong nandoon ang palatandaan? Isang mabangis na aswang, walang konsensya, at mukhang naliligayahan siya sa kanyang ginagawa. Nakita mo bang bakas na labis na pagpapahirap sa mukha ng bangkay ng bata? Sa lista yung aswang, walang hiya. Ngayon lang ako nakarinig ng galit na boses, pero nakakabighani pa rin. Sa pagkabigla ko, biglang umigpaw ang kaliwang kamay ni Nelia at hinawakan sa baba si Noel. Pagkatapos may lampas isang pulgada niyang iniangat ang lalaki. Matalim ang mga mata niyang tinigtigan nito. Pagkawalan mo ako! Ha? Bakit ko gagawin yun? Bigyan mo ako ng magandang dahilan para hindi ko baliin ang leg mo. Nelia, ibaba mo ng si Noel bago pa may makapansin sa atin. Sige na. Bakit ko gagawin yun? Alam mo ba kung anong ginawa ng isang to? Nelia, sige na. Ibaba mo na si Noel. Nang marinig ni Nelia ang boses ni Efren, parang manikang basahan na inihagis niya si Noel. Galit na galit yung nagsisigaw. Si Nelia naman saglit na natigilan. Tapos nung magsalita siya, parang hindi niya natandaan ang nangyari. Hindi ka lang halimaw na babae ka! Baliw ka pa! Bakit mo ko hinagis? Ha? Si Noel ba yun? Bakit parang galit na galit sa akin? Nelia, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Para akong pinapangampos na ng hininga. Naku po, Efren. Naku po ng dugo si Nelia. Cesar, bahala ka nang magbaba ng mga damit natin. Iuwi ko na si Nelia. Tanghali na nang makasunod ako sa kanila. Inabutan kong palabas ng kwarto ni Nelia si Efren. May dala siyang bimpo at planggana. Sinenyasan niya ako na maghintay at nang lumabas siya, magkatulong kaming nagsampay sa bakuran. Nilalagdat siya. Nakita ko may dala kang pamunas. Oo, awa naman napababa ko na ng konti. Pare, hindi naman sa nangingialam ako ha. Pero Alam ko, may kakaiba sa kanya. Hindi lang ikaw ang nakakapansin ng mga mata niya. Ako at si Isabel. anak ng turkwata. Hindi natitigil ang sabi na yun sa kapuputak. Mukhang naniniwala naman siyang sa laro lang liwanag. Dahil nung titigan niyang maigi si Nelia, ay nagbalik na sa normal ang mga mata niya. Matanong nga kita, ano ba nangyari? Biglang sumulpot si Noel sa tabi ni Nelia at binulungan siya sa tenga. Medyo hinagingan pa nga ng dila niya ang tenga ni Nelia. Ano? Oh, kalma. Kita mo naman pinatikim na ni Nelia ang loko eh. Sa sinabi ko ay kumalma naman si Efren, pero panay ang paglagutok ng mga daliri niya sa kamay at bumubulong na sa susunod na mag-cross na landas nila ni Noel pipinggalin niya ang tenga nun hanggang sa mapilas. Kinabukasan, mahina pa rin si Nelia kaya nagpasya kaming ibili siya ng makakaing prutas. Pahapon nang bumaba kami saglit sa bayan para mamili. Doon nakaharap ni Efren ng isang weirdong matanda na nagpapataas ng balahibo namin na mapagtanto namin kung sino yon. Bale, ganito kasi. Sa prutasan ako pupunta. Sa karnen ako. Bibili ako ng pambulalo. Paihigupin ko ng sabaw si Nelia. Gusto mo bang magwala na naman ang sikmura noon? Bulalo ka dyan. Itambak sa bawang yan eh. Sibuyas, paminta at kung ano-ano yun. Hindi ko sasahugan ng hindi kasundo ng sikmura niya. Pakukulang ko lang ng repolyo at Baguio beans. Sa bagay. Sige, magkita na lang tayo sa pwesto ni Nana Rosa. Naghiwalay kami. Sabi ni Efren nang lumiko siya sa may kanto ng palengke papunta sa karnihan, may nakita siyang matandang nakatalungko. Nilapitan niya yon sa pag-aalalang baka kailangan nun ng tulong.
Pero sa pagkabigla niya, ihinigit siya noon at isinalya sa isang sulok sa tabi ng saradong tindahan. Isa kang byudo, pero hindi ka interesado sa makabundong bagay. May busila kang puso pero nalalambungan ang pagluluksa. Sino ba kayo? Teka, pakawalan niyo nga ako. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang kinukupkup mo sa poder mo. Si Nelia? Siya si Elena. Nalalapit na ang pagbibinyag sa kanya. Ibalik mo siya sa akin bago mahuli ang lahat. Kung ganon, kayo ang pamilya niyang pilit na pinapagawa sa kanya ang hindi niya gusto. Anong klaseng pamilya kayo? Isang pamilyang hindi mo maunawaan. Hindi talaga. Dahil ang pamilya, dapat pinoprotekta ng mga miyembro nito. Hindi ginigit ang gusto nyo at binabaliwala ang kagustuhan ng ibang tao. Hindi mo nalalaman ang pinagsasasabi mo, lalaki. Kung ako sa'yo, ibabalik ko na siya sa amin bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos noon ay binigwasan ng isang sampiga ng matanda si Efren. Nasalag niya yun, pero hindi niya inasahan ang lakas nun. Kumagis siya ng ilang pulgada palayo sa matanda. Hindi siya nasaktan ng labis pero nayanig siya. Nung nagkita kami sa harap ng pwesto ni Nana Rosa, ay nabigla ako sa itsura niya. Hindi siya namumula, hindi siya namumutla, pero may kakaibang kinang ang mga mata niya. Yung parang sa hayop na nasa ilang at nakaalerto. Habang nagluluto kami, sa kanya kinuwento sa akin ang nangyari. Grabe yun. Buti na lang inaalagaan mo yung mga muscles mo. Umuro nga lahat ng uurong sa akin eh. At kaamoy niya ang mga aswang na naghahanap dun sa Elena. Mga bangkilan? Oo, ganun na nga. Kung ganon, sinilya natin ay yung Elena nila? Posible. Pero kung aswang si Nelia, bakit hindi pa siya naabog ngayong puno na ng pangontra itong bahay? Hindi din siya kumakain ng karne. Vegetarian nga. Ang gulo. Pero ang gulong yun, nasagot nung pasukin namin si Nelia sa kwarto niya para pakainin. Tumaas kasi ulit ang lagnat niya at hindi siya makabangon. Nang salatin namin ang leeg niya ay nag-aapoy na siya sa init at nagdedeliryo. Magkatulong kami ni Efren na pinagyaman siya para mapababa ang lagnat. At sa gitna ng pagkataranta namin sa kanya, ay bigla na lang niyang niyakap ang braso ni Efren at isiniksik doon ang mukha niya. Lola Eriza, nangungulila ako sa iyo. Galit ka pa ba sa akin? Ang taas po ng lagnat ko. Natatakot ako. Ang sama-sama po ng pakiramdam ko. Ha? Ano nangyari? Sino yung Lola Erisa na yun? Malay ko. Lola, tawagin mo naman ulit ang pangalan ko. Gusto ko pong marinig ulit na may tumatawag sa totoong pangalan ko. Ay, subukan mo yung pangalan sinabi sa'yo ng matanda. Elena. Salamat, Lola. Patawarin po ako na hindi ko maibigay ang gusto niyo. Hindi ko po kaya maging sunod na rin ng bangkilan. Hindi ko po kayang kumain ng tao. Patawarin niyo po ako kung binigo ko kayo. Sabay kaming napaigtad ni Efren sa narinig namin. Isang bangkila na katakdang mamuno sa mga kauri niya ang kinukupkup ni Efren. Iniayos namin si Nelia at para kaming napapaso na lumabas mula sa kwarto. Dala ng tensyon ay nagbukas kami ng bote ng beer at umupo kami sa hagdan ng kubo para pakalmahin ang aming sarili. Madilim na nun. Puno ang langit ng bituin pero hindi namin dama ang lamig ng hangin. Hindi na kailangan dahil pinanlalamigan kami dahil ng takot. Ano nang gagawin natin, pare? Magkilang pala siya at Elena ang totoo niyang pangalan. Hindi ko alam. Pero para sa akin, siya si Nelia. Sa dami naman ang pwedeng makisilog sa'yo. Diyos ko po naman. At sa lahat naman ang magugustuhan ko pagkatapos kay Pinang. Ibig mo sabihin? Hindi nga. Hindi maaari. Ha? Aswang! Isang magandang babae na may malaking pakpak na paniki na may maputi at mahabang buhok ang bigla na lumapag sa harap namin. Para mga matang pusa ang mga mata niyang namumula at may maalindog siyang hubog ng katawan. Mula sa kanya ay umalingasaw ang amoy ng asupre at mabining amoy ng lansa. Manahimik ka, lalaki. Kung hindi ay puputulan kita ng dila.
At ikaw, biyudo, bitawan mo ang hawak mong punya na nasa bulsa mo. Hindi ako naparito upang makipag-away. Nandito ako para sa aking apo na si Elina. Saka na kayo magpag-usap sa amin kapag gumaling na siya. Kaya nga ako naparito ay dahil batid kong may sakit siya. Nangihina siya dahil hindi niya nakukuha ang sapat na pagkain ng isang bangkilan. Hilaw din ang kapangyarihang nananalaytay sa kanya. Hindi niya gusto maging asawang. Bakit ba hindi niyo maunawaan yun? Palayain niyo na siya. Ang palayain siya ay katumbas ng kamatayan. Ano? Kailangan magawa ang ritual kay Elina sa pagsapit ng pagtulugo ng buwan. Dahil kung hindi, mamamatay ang aking pinakamamahal na apo. Mababangis sa mga bangkilan, lalo na yung reynang bangkilan. Yan ang sabi sa libro ng lihim na kaalaman ni Nana Rosa. Pero hindi ko inasahan na sa kabila ng pagiging mabangis nila, ay marunong din pala silang magmahal. Kasabay ng paghangin ng bahagya ay nag-anyong tao ang bangkilan. Napahumindig si Efren. Ikaw yung matandang umatake sa akin sa palengke? Bastos! Anong matanda? Baka gusto mong tuktukan kita. Pasensya na po. Bakit ka humingi ng pasensya, Efren? Totoo naman ang sinabi mo. Ano ang gusto niyong itawag sa inyo? Hayaan nga at kulubot na kayo eh. Ba't talagang sinusubukan mo ako? Bakit ko naman kayo susubukan? Tulya ba kayo? Teka lang, Cesar. Hayaan mong ako ang makipag-usap sa isang yan. Mawalang galang na po sa inyo. Pero kung balak ninyong kunin si Nelia, ay hindi namin mapapayagan yon. Hindi niya gusto ang nais niyong ipagawa sa kanya. At sino ka naman para makialam? Isang hamak na lalaking biyudo na hamak na tao. Maaring hamak na tao lang ako. Pero alam ko kung paano rumespeto ng kagustuhan at pagkatao ng iba. Hindi tao si Elina. Isa siyang bangkila na nakatakdang pasahan ko ng aking kapangyarihan at pamumuno ng aming angkan. Hindi man sa tao, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang karapatang pumili ng landas niya. Walang karapatan ang mga katulad namin na tumalikod sa aming tadhana. Ang magtalo sila sa aming angkan ay katumbas ng kamatayan. Kung tatalikdan ni Elina ang kanyang pagkaaswang, saan pa siya susuling? Sa mga tao, sinong tatanggap sa kanya? Kami, Tanggap namin si Nelia kahit ano pa siya. tanggap namin siya. Sinasabi niyo lang yan dahil hindi pa kayo nakararanas ng pangit na sitwasyon. Kapag gipitan na, iiwanan din ninyo siya. Katulad ng ibang tao na inabandona ang iba kapag hindi na paborable ang sitwasyon. Erisa, ikaw ba yan? Santiago? Santiago ang buong pangalan ni Papa Santi. Sawing pag-ibig niya ang bangkilan na nagngangalang Erisa. Ang kuya naman niya ay naging katipan ng anak ng bangkilan na nanay ni Elina. Suma total, si Nelia ay pamangkin ni Papa Santi. Ang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Efren at ng matandang si Erisa ay nauwi sa madamdaming pagtatagpo nila ni Papa Santi. Mula sa harap ng kubo ay lumipat kami sa likod bahay at ang bote ng beer namin na nilagnat na ay inabandona na namin at hinayaang pagpiestahan na ng mga insekto. Ang balak naming pagpapakalma ng aming sistema nauwi sa mas lalo pang pagbuhay ng aming mga dugo. Dahil sino bang hindi may intriga sa mga revelasyong bumubukal sa harap namin? Teka, Papa Santi, ang gulo eh. Ibig niyong sabihin, bypass kayo ng lola ni Nelia? Ganun na nga, Cesar. Pero hindi naman nauwi sa sexual. Teka, sino ba si Nelia? Si Nelia ay yung apo ni Lola Erisa na Elena ang totoong pangalan. Salamat sa paglilinaw, Efren. Tapos, yung anak ni Lola Erisa ang naging labidabs ng kuya niyo at siyang tatay ni Nelia. Oo. Di naging aswang din yun. Sabi sa libro ni Nana Rosa, nakahawa daw ang laway ng mga bangkilan. Hindi kami makapaggagawa ng pagkaaswang kung hindi namin bibigyan ng itim na perlas. At yun ang pagkakamali ng anak ko. Patawarin mo ko, Santiago. Napatay ng aking anak ang kuya mo. Wala kang kasalanan, Erisa. Naipaliwanag mo na yun sa akin noon pa. Naunawaan ko. Kahit ikaw ay nawalan din naman. Dahil matapos manganak ay nagpatiwakalang yung anak na babae, hindi ba? Hindi niya kinayang usig ng konsensya. Sinisisi niya ang kanyang sarili na kung sana'y hindi niya binigyan ng itim na perlas ang kuya mo, sana'y hindi yun mababaliw at hindi niya kakailanganin puksain. Bakit ka napadayo sa lugar namin mga tao, Erisa? Ang sabi mo sa akin noon na hindi ka na babalik. Bakit ka nandito ngayon? Sa susunod na linggo ay Hulyo na.
magdurugo ng buwan. Magpapasa na ako ng aking kapangyarihan at pamumuno dahil nakapili na ako ng aking tagapagmana. Dahil sa sinabi ng bangkila na si Erisa ay muli na namang nabuhay ang mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Efren. Siyempre nakisawsaw din ako, pero si Papa Santi nananatiling nakikinig lamang sa aming lahat. Ano ba ang mga opinyon ninyo? Yan ay magkakaroon lamang ng kahalagahan konforme sa kung ano ang gusto ng taong sangkot. Hindi ba, Nelia? O dapat pa kitang tawaging Elina? Nelia? Elina! Sino kayo? Bakit niyo ko kilala? Anong ginagawa niyo rito? Lola Erisa, ayoko sumama. Ayoko pong maging rey ng bangkilan. Hindi ko kayang kumain ng tao. Patawarin niyo ako, Lola. Ay, naku apo. Ay, alam na natin ang sagot. Pero paano na siya? Papamilyain ko siya. Dugo siya ng aking dugo. Hindi ko mamasamay na makapiling at kupkupin siya. Pero aswang siya. Aswang ka din naman at minahal kita. Anong ipinagkaiba? Sino ba kayo? Anong ibig sabihin ng mga sinabi niyo? Ako si Santiago. Nakababata kong kapatid ang tatay mo. Pamangkin kita. Wala akong ibang masabi sa pagpaling ng sitwasyon kundi pasok sa banga. Dahil sa pagdating ni Papa Santi ay napapayag si Erisa na wag nang pasahan ng kapangyarihan si Elina. Yun nga lang, pinasumpa si Elina ng lola niya na wag nang gagamit ng kanyang kapangyarihang bangkilan dahil ikamamatay niya yun. Tuwang-tuwa naman si Elina na pinalaya na siya ng kanyang lola at nakilala pa niya ang pamilya ng kanyang tatay. Paano ka, Lola? Hindi ba magagalit ang ating angkan sa'yo? Ang totoo niyan, Elina, ikinatutuwa pa nila ang pagkakawala mo bilang tagapagmana ng kapangyarihan ko. Ang tanging magiging epekto ng paglisan mo sa kuta natin ay magpapaligsahan na naman ang mga yun para sa basbas ko. Pasensya ka na, Lola, kung binigo kita. Alam kong nasaktan kita. Tanging kabutihan mo lang ang nais ko, Apo. Mahal na mahal kita. Salamat po, Lola. Dalaw-dalawin mo kami, ha? Palagi akong magmamasid sa iyo at kay Santiago. Palagi ko kayong babantayan. Ang nangyari tuloy, naiwan na kaming dalawang barako sa kubo at si Elena ay kipapasanti na sa kabihas na nanatili. Dadalaw-dalaw na lang siya sa amin sa kubo. Pero bago sila umalis ng magtiyo, ay nagkaroon ng heart-to-heart talk ang magbiyanan nung umaga. Doon sila nag-usap sa may bakuran sa harap ng kubo habang ninanamnam ang mainit at bagong timplang kaping barako. Siyempre nandun ako bilang osiserong dakma na tahimik na nakikinig sa usapan nila. Sumama ka na sa amin, Efren. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Magsimula ka ulit sa buhay. Papa Santi, matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. Tinulungan ako ni Cesar. Minulat niya ako sa katotohanan na sa ginagawa kong paninisi sa sarili ko, binabaliwala ko ang sakripisyo ni Pinang. Ganon din ang ginawa sa akin ng lokong yan. Biruin mong kinilyon ako at niyog-yog, nilibot ang agwat ng edad namin. Doon ko napagtanto na hindi namatay si Pinang dahil maina siya. Oo, Papa Santi. Tama kayo doon. Namatay si Pinang ng gabing yon dahil matapang siya at malakas. Isa siyang ina na mag-iting. Oo, ganun nga. May bago na usapan. Paano na nga pala kayo ng aking sinelia ay Elena? Ay nako, hindi ko alam ang itatawag sa batang yon. Sabi niya ay Nelia na lang daw ang tawag sa kanya. Paano na kayong dalawa? Mukhang talagang nakatakda ka sa aming pamilya, ano? Ang una ay ang aking anak na si Pinang. Ngayon naman ay ang aking pamangkin na si Nelia. Hindi ko pa pumasabi, Papa Santi. Gusto ko sana bago ako magsimula ng panibagong yugto ng aking buhay ay mahanap ko ng pumaslang sa aking mag-ina para wala na akong kahit anong bagahe. Nauunawaan kita. Sige lang, gawin mo ang gusto mo. Iyo ang lahat ng oras na kailangan mo. Huwag ka lang sanang masyadong magtatagal. Hindi na ako bumabata. Gusto kong makita ang aking apo sa pamangkin. Ayun ako at tsesong-tseso na nakikinig sa magbiyanan nang makita kong pasimpleng kumakaway sa akin si Nelia. Gumawa ako ng kung anong palusot at bumachi para lapitan siya. Sa likod bahay kami nag-usap.
Sabihin mo na sa akin, Cesar, kung anong nangyari sa mag-ina ni Efren. Gusto kong tumulong sa pagtugis sa pumaslang sa kanila. Makabayad man lang ako kahit konti sa kabutihan niyo sa akin. Eh paano kung tutulong? Gagamitin mo ang kakaibang kakayanan ng mga bangkilan? Bawal ka nang gumamit, hindi ba? Hindi ako gumagamit ng kapangyarihang bangkilan kapag nanunugsog ako. Natural na sa akin ang matalis na pangamoy at pakiramdam. Madali para sa akin ang matukoy ang bagay-bagay. Kita mo nung may batang napaslang sa batis? Natukoy mo na isang aswang na magkahalo ang pagkaaswang ang pumaslang doon sa bata. Ganun na nga. Bawat aswang ay may iniiwang kakaibang amoy. Yun ang silbing bakas nila. At para sa mga bangkilang tulad namin, madali lang yung tukuyin. Walang ibang pwedeng sisihin kung di ang kadaldalan ko. Bakit nga ba hindi agad rumehistro sa isipan ko na aswang si Nelia? Bangkilan nga, di ba? Ayun ako't nagbigay ng blow-by-blow na kwento. Sinamahan ko pa ng mga detalye na nakuha ko sa loob ng 5 taong pagtatanong sa mga kabaryo namin. Pero paano nangyari? Wala man lang nakapansin? Normal na araw yun eh. Naging abala si Papa Sandy at parang Efren sa mga negosyo nila. Parehas pa silang lumuwas. Siyempre ako, nadakilang chuchuwariwa ni pare. Kabuntot ka nung lumuwas siya ng araw na yun. Bingo! Tapos si Papa Santi naman ay nakipagkita sa business partner niya. Katanghali ang tapat ang dumalaw si Pinang sa koprahan. Bitbit niya si Boyet at kasamang ilang mga tauhan mula sa mansyon. Doon sila nasa lisihan? May nakapagsabi sa akin na may matandang lumapit kay Boyet at inabutan niya ng candy. Tapos maya-maya pa, nakita nilang kasama na nung matanda si Boyet palayo sa koprahan. Naku po. Si Pinang naman, buong akala niya ay may katulong na nakapag-uwi kay Boyet kaya panatag ang loob niya. Nang makauwi siya, doon na nagkalintikan. Talagang hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakikita si Boyet. Tapos, May nakapagsabi na nanlaban siya at pilit niyang inaagaw si Boyet mula doon sa dubukot sa bata. Pero malakas masyado yung aswang na anyong matanda. Binugbog at dinurog niya ang ulo ni Pinang. Si Boyet naman ay sinairan ng dugo. kawawa naman si Efren. Oo, sobra. Kaya nga ang laki ng pasalamat ko na dumating ka sa buhay niya. Bagay na bagay kang dalawa. At nasan yung dalawang buong suporta ko? Dapat nga siguro hindi. Ha? Bakit naman? Paano mo nasasabi na boto ka sa akin para kay Efren? Ang kapal ng mukha ako na gustuin siya. Gayong kauri kong pumaslang sa mag-ina niya. Sa tingin ko'y mas nababagay siya sa iba. Cesar, ubod ka ng daldal. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko yung sinabi habang tinutuktukan ko yung sarili ko. Pero wala na, nasabi ko na. At naniniwala si Nelia na mas mainam ang ipagparaya si paring Efren sa iba. Nung sabihin ko yun sa pare ko, binigyan niya ako ng makabutas bungo na kutos. Nasa loob kami ng kubo nun at nagpapatunaw ng kinain namin sa tanghalian. Aray ko! Grabe ka sa kutos. Nabutas na yata ang ulo ko. Ang daldal mo sobra. Nakakaalibadbad ka. Sorry! Hindi ko agad naisip na baka ganun ang isipin niya. Ay, ano pa nga ba? Maayos din to. Hayaan mo pare, tutulungan kita. Suportado ka din naman ni Papa Santi. Pero hindi yata ganun kadali. Dahil itong si Nelia, iniiwasan ng magaling si Efren. Kagaya na lang nung nagkita-kita kami sa palengke. Hulyo na noon, araw ng Miyerkules. Lalong gumanda si Nelia dahil sa mga maayos na damit na ibinili para sa kanya ni Papa Santi. Nag-uusap kaming tatlo nang biglang dumating si Isabel. Sigurado ka ba dyan? Ilang araw ko na rin siyang minanmanan at nakumpirma ko yon na makabangga ang balikat ko siya kahapon sa may kanto. Hindi ako makapaniwala. Ang lapit lang pala ng salarin. At halos araw-araw ko ding nakakaharap. Nihinala ay wala ako. Efren, huwag kang magpapadalos-dalos. Maaaring matandang lalaki ang anyo niya bilang aswang. Pero may kutob akong may alas na itinatago ang lalaking yun. Oo, salamat sa paalala. Salamat din sa ginawa mong pagtulong sa amin sa paghahanap ng aswang na nambibiktima sa mga bata sa baryo natin at karating pook. Ano to? Bakit nagkukumpulan kayo? Pasali naman ako. Sabel, hindi ka na bata. Ikaw pa nga mas matanda sa mga yan eh. Anong kabastusan yan ha? Kita mong mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng tatlo. Kuya Adi, Cesar, Efren at si Nelia. Magandang tanghali. Magandang tanghali din sa inyo. Kumusta Kuya Andy? Ano nang balita sa hinihinalang aswang? May lead na ba kayo? Naririndi na nga si Kapitan. Kahapon lang may nabiktima na naman. Isang 10 taong gulang na anak nung maguling na si Mang Alfonso. Kawawa naman ha. Efren, natatakot ako.
Ano kaya kung samahan mo naman ako habang hindi pa nahuli yung aswang? Sabel, bata lang ang pinupunteriya ng aswang. Ikaw ay 35 na. Matanda ka na. May tahid ka na. Sige, Cesar. Uuna na ako. Baka hinahanap na ako ni Tio Santi. Iatid na kita. Wag na. Kaya ka naman. Huwag mo akong iwan, Efren. Baka mamaya magpakita yung aswang. Sabel, bitiwan mo nga si Efren. Nakakayayang inaasta mo. Hindi mo ba nakikita ang hindi siya komportable sa ginagawa mo? Sige na, Efren. Ihatid mo na si Nelia. Baka mamaya isipin ni Mang Santi na pinabayaan mo ang pamangkin niya. Nako, hindi ganun si Tio Santi. Sige na. Huwag mong pinagpapansin tong asungot kong kapatid. Larga na kayo. Ay, dalhin mo na din itong mga gamit natin, Efren. Para wala na akong bit-bit mamaya pa uwi. Hindi na nakatanggi pa si Nelia. Natuloy din ang paghahatid sa kanya ni Efren. Ako namang si Loco, pinikinig pa ako na inihatid sila ng tingin. Ang hindi ko alam, parang may gabay ako na hindi ko batid nang ipadala ko kay Efren ang mga gamit na pangontra sa aswang. Ganito ba nangyari? Base sa kwento ni Efren at Nelia sa akin. Ang bilis mo namang maglakad. Hinahinay lang, baka mapagod ka. Hindi mo na sana ako hinatid. Kaya ko naman eh. Isa pa, kinakausap ka pa ni Isabel. Lagi mo na ako iniiwasan. Tapos ngayon, itinataboy mo pa ako. Pakiramdam ko tuloy, langaw ako. Alam mo, hindi yung ganun. At alam mong gusto kita. Kaya bakit mo ako tinataboy sa iba? Alam mong aswang ako. Oo naman. Aswang ang pumatay sa mag-ina mo. Tapos may gusto ko sa isang aswang. Ano naman? Ikaw ba yung aswang na pumaslang sa mag-ina ko? Hindi naman, di ba? Sino bang may sabi na iwasan mo ko dahil lang doon? Uumpagin ko. Nanliliit ako, Efren. Halos nag-aabot pa din naman ang ating laki. Puro ka biro. Nelia, ano bang i-issue sa atin? Ikaw ba si Kristo at nais mong pasanin ang kasalanang hindi mo naman ginawa? Ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. Pinatay ng aswang ang mag-ina ko. Ano ngayon? Miyerkules. Kita mo na? Nahawa ka na sa akin. Huwag ka masyadong magseryoso sa buhay, Nelia. Hindi ikaw ang sentro ng kalawakan, pero ikaw ang sentro ng mundo ko. Kung papayagin mo lang ako. Ewan ko sa'yo, para kang timang. Sa palagay ko nga, timang na ako dahil sa'yo. Hoy! Masarap ano? Marami pa akong ganyan sa bahay. Gusto mo? Halika, sumama ka sa akin. Nagkatinginan sina Efren at Nelia. Ang isang tango ay sapat na upang maging malinaw na senyas na nagsasabing sundan nila si Noel. Maingat nila ang tiniktikan. Noong una, normal lang ang lahat. Sinamahan ni Noel ang bata sa bayan, sa tindahan at sa ibang lugar pa sa baryo. Pero bandang pahapon na, ay unti-unti na niya yung nilalansi papunta sa kung saan. Pero siguro mahalas lang talaga ni Noel ng araw na yon dahil nakasalubong nila yung tatay ng bata. Walang nagawa si Noel kundi ibigay ang bata at magpaalam. Lubog na ang araw nun. Patuloy nilang sinundan si Noel hanggang sa umabot sila sa masukal na parte ng baryo. Doon na nito ipinaalam na batid na niya ang pagtiktik nila sa kanya. Hanggang kailan niyo ba ako bubuntutan na? Para kayo mga aso. Mas masahol ka pa sa aso. Binibiktima mo ang mga bata. Ikaw pala yan. Nung huli tayo nagkaharap sa may batis, binalaan na kita. Sinabi ko sa'yo may kalalagyan ka na sa akin kapag hindi ka pa tumigil. Anong kalalagyan ha? Diyan ba sa pagitan ng magaganda mong hita? Bastos pa din yung bunganga mo, Noel. Efren. Ang kawawang Efren. Nakaitagal nang hinahanap ang salarin sa pagkamatay ng asawa niya. Tanga! Ilang taon na tayo nagkakairingan pero wala ka pa rin alam. Hindi ka nakakalata na. Ako yon. Hayop ka. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa aking mag-ina at sa ibang bata na biniktima mo. Nagpangharap ang dalawa. Lumipad ang mga suntok. Umulan ang mga tadyak. Nagpambuno sila at nagpagulong-gulong sa maalikabok na lapag. Ang labang patas ay nagsimulang maging dehado nang mag-anyong aswang si Noel. Namuti ang buhok niya. Kumulubot ang balat. Tinubuan ng mahahabang kuko at umiwarang ang bibig dahil sa naglalaki ang pangil. Buti na lang at bitbit ni Efren ang mga pangontra sa aswang na ipinadala ko sa kanya. Efren, mag-iingat ka! Talaga nagbagong anyo ka pa, ha? Ikaw ang unang matandang tao na luluray-lurayin ko. At pagkatapos ay pagpapasasahan ko yung kasama mong babae bago ko siya patayin. Masyado ka madaming salita. Gawin mo na lang. Sugod at nang magkaalaman na. Laman ka na ng usapan bukas. Sa
pagsugod ni Noel na anyong tigabulak, sinalubong siya ni Efren ng pagsaboy ng pinulbos na itim na luya at apog. Sapul sa mukha ang aswang. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan nun at pilit na inaalis ang pagkakapuwing. Sinamantala yun ni Efren at sunod-sunod na pinaghahataw ng mag-asawang yantok at kamagong na pambambo. Umaringkingking ang aswang sa sakit at napaluhod. Isang matinding hataw sa ulo ang binigay ni Efren at tuluyan na yung nalugmok sa lupa. Ano pang hinihintay mo? Bakit ka tumigil? Patayin mo na ako! Hindi ako halimo na kagaya mo. Oo, galit ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi naunawaan na kailangan mo ding kumain bilang asawang. Anong gusto mo? Tawagin kitang Santo Efren? Pweh! Humingi ka na lang ng tawad. Yung sincero. Sapat na sa akin yun. Naiganti ko na mag-ina ko. Mahina ka! Mula sa pagkakalog mo kay muling nagbago ng anyo ang aswang. Ang matandang anyo noon ay unti-unting nagkaroon ng kakaibang tikas. Lumaki ang katawan. Naging maskulado ang tigabulak at biglang umigpaw ang kamao nun. Mabilis na nakasangga si Efren pero humagis pa rin siya ng bahagya mula sa aswang. Papatayin kita gagaya ng pagdurog ko sa ulo ng asawa mo! Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Inisip ko may pag-asa ka pang magbago. Pero hindi mo yung pinahalagahan. Duwag ka lang! At dahil sa kaduwagan mong yan, mamamatay ka! Pagsisisihan mong bumaon ka pa, aswang! Ako ang mananatiling nakatayo sa bandang huli! Muling nagsalubong ang aswang na si Noel at si Efren. Tadyak dito at mga kalmot doon ang naging sagutan. Doon na kinuha ni Efren ang buntot pagi na nakasiksik sa bag. Pero kakaiba ang kapal ng balat ng tigabulak. Parang boksingerong nagturok ng steroids. Isa pa, tao lang si paring Efren. At ang uri ng labanan nila ay talaga namang susubukan ang stamina ng isang normal na tao. Pero hindi patatalo si pare. Dangan nga lang at maduming lumaban si Noel. Nagkunwari yung napaluhod pero ang totoo ay dumakot siya ng alikabok at nang palapit na si Efren ay isinaboy niya yon sa mukha nito. Napuwing si Efren at sinamantala yun ng maskuladong tigabulak. Sinakal niya si Efren at iniangat mula sa lupa. Pero bago pa siya nakagawa ng anumang seryosong pinsala ay may biglang tumadyak sa kanya. Nagbagong anyo si Nelia. Bangkilan! Oh, isa akong bagilan, hamak na tigabulak. At iniinis mo ko sa maduming paraan ng paglaban mo. Dakilang bangkilan! Magkauri tayo! Hindi tayo dapat na magkalaban! Ang dapat natin tapusin ay ang lalaking yan! Itahimik mo yung bunganga mong mabahong tigabulak. Naiirita ako sa'yo. Binigyan ka ni Efren ng pagkakataong magbago pero anong ginawa mo? Nagbago anyo ka at nanawi ka pa ng alikabok. Kinakampihan mo ang tao niyan! Tinatalikdan mo ang pagiging aswang mo! Huwag mong sabihin na layo ka na dyan sa lalaking yan! Kung oo man ang sagot ko, wala ka ng pakialam doon. Katapusan mo na, mamamang uri ng nilalang. Hawag! Parang awa mo na! Pero hindi naawa ang anyong bangkila na si Nelia sa kanya. Walang awa niyang binali ang leeg ni Noel. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang tinadyakan ng ulo nito hanggang sa magmukha na lang yung giniling na karne. Ilang sandaling tumigil sa paggalaw ang bangkilan. Tapos bigla na lang yung parang nauupos na kandila na natumba sa lupa. Nagbalik na sa anyong tao. Nelia, anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng buong katawan ko. Nangihina ako. Bakit ka nagbagong anyo? Bawal sa'yo, di ba? Mapapahama ka. Delikado ka. Ayoko mapahamak ka. Dumudugo na naman ang ilong mo. Halika na, bubuhatin na kita. Kumapit ka at uuwi na tayo. Sa unang pagkakataon mula nang namatay ang mag-ina ni Efren ay umuwi siya sa totoong bahay niya. Kami ni Papa Santi na nandun na panakanak ang inuukupa ang bahay para maalagaan at huwag kainin ng alikabok ay nagulat na lang nang dumating sila. Inalagaan namin si Nelia. Ilang araw siya nakaratay sa kama. Saktong 5 araw ng Hulyo nang makabangon siya. Hinang-hina pa rin siya pero kaya na niyang maupo. Dinala namin siya sa hardin at hinayaang magpahangin. Nagdesisyon akong dalhin si Nana Rosa sa bahay para patignan si Nelia.
Hindi nagsisinungaling ang bangkila na nagsabing ang tanging makapagliligtas sa batang ito ay ang ritual na nagdurugong buwan. Tamang-tama na may isang paparating sa 16 ng Hulyo. Pero hindi ko kayang kumain ng laman ng tao. Oo, yun na nga. Dahil isa sa mahalagang parte ng ritual ay ang pagkain ng laman ng tao. Pero iha, kung hindi mo yun gagawin, ikinalulungkot kong sabihin, papanaw ka. Bilang na ang mga araw mo. Ilang panahon na lang natitira sa akin. Pag natapos ang pagdurugo ng buwan at hindi na igawad sa iyo ang basbas, mamamatay ka na. Gusto naming mabuhay si Nelia. Alam ko mas masidhi ang kagustuhan ni Efren na mabuhay siya. Pero matay man naming isipin, tanging ang ritual lang ang pwedeng bumuhay sa kanya. Tumakbo din ang mga araw. Gabi ng Hulyo 9, isang linggo bago ang pagdurugo ng buwan. Habang nagpapahangin silang dalawa sa hardin. Giniginaw ka ba? Hindi naman. Maganda ang pakiramdam ko ngayong gabi. Mga alitap-tap ba yung nasa puno? Oo, medyo matagal na din mula nung mawala sila dito. Nakakatuwa naman at bigla silang nagbalik. Alam mo, takot ang mga yan sa amin ng mga bangkilan. Sabi ng lola ko, sa sobrang itim ng aming mga kaluluwa, hindi ko gustuhin ng mga alitap-tap na hingay ng hangin na hinihinga namin. Kung ganun, iba ka nga siguro sa mga bangkilang kilala ng mga nag-aaral ng tungkol sa aswang. Dahil vegetarian ako at unti-unting pinapatay ng paggamit ng aking kapangyarihan? Hindi, dahil dinadapuan ka ng mga alitap-tap. Tingnan mo, ang dami nila sa buhok mo. Nang makita ni Nelia kung paano magningning ang buhok niya dahil sa mga alitap-tap, ay sumilaw ang ngiting ilang araw na naming di nakikita. Napaluha din kami ni Papa Santi. Hinawakan ni Nelia ang kamay ni Efren at Efren, kung di mo mamasamain, gusto ko sanang tanggapin ang minsang inalok mo sa akin. Anong? Pakasal na tayo. Nelia, mas nanaisin ko pang mawala ka na alam kong buhay ka kaysa manatili ka dito habang bilang na ang mga araw mo. Efren, ang malayo sa iyo ay katumbas ng kamatayan para sa akin. Sige na, pagbigyan mo na ako, kahit hindi sa simbahan. Alam ko namang hindi din ako aari doon. Maranasan ko lang ang kasal na sinasabi mo. inihanda namin ang lahat. Tumulong din si Nana Rosa. Pagsapit ng gabi ng Hulyo 15 ay nagsagawa kami ng isang kasalan sa hardin kung saan nagbalik ang mga alitap-tap. Walang ibang bisita, tanging ako, si Papa Santi, si Nana Rosa at sina Efren at Nelia. Ang ganda-ganda ni Nelia sa suot niyang puting damit at belo. Para siyang Diyos ang diwata na bumaba mula sa kabundukan. Ang tikas din ng kumpare ko sa kananang pangkasal. Ako ang tumayong pare sa kasal nila at si Nana Rosa at Papa Santi ang naging alalay sa mga kung ano-anong ritual ng kasal. Sa pagpapalitan ng simbolo ng pagmamahalan ay hindi singsing ang ibinigay ni Efren kay Nelia, kundi imahe ng alitap-tap na siya mismo ang nag-ukit. Tanggapin mo ang imaheng to ng alitap-tap bilang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo na sana hindi mo malimutan na anumang dilim ng sitwasyon, palaging may liwanag na darating para gabayan ka pabalik sa akin. Salamat. Nelia? Nelia? Nana Rosa? Tulong! Hindi maganda ito. Bumibigay na ang katawan niya. Erisa, mabuti nakuha mo na ang mensahe ko. Bakit magtagal mo? May inasikaso pa ako. Hay nako, Elena, ubod ang tigas ng bungo mo. Sa halip na umuwi ka, talagang pinanindigan mo ang pag-ayaw mo sa angkan natin. Ano bang gagawin ko sa iyong bata ka? Lola, Nawala na ng malay si Nelia kaya dinala namin siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay muli naming hinarap si Erisa at tinanong kung may iba pa siyang alam na maaring magligtas kay Nelia. Wala na bang ibang paraan? Talaga ba nga maging rey ng bangkilan o kamatayan ang naghihintay sa kanya? May isa pa. Yun din ang naging dahilan kung bakit ako nagtagal. Nanguha pa ako ng halamang gamot na maaaring magamit. ang ritual na minsang kamatayan.
Magaling ka, Albularia, at alam mo ang tungkol dun. Hindi mahirap malaman, lalo't may bitbit ka mga talampunay bangkilan. Mapapagaling ba talaga niyan si Nelia? Oo, pero may kabayaran. Ano? Ano yun? Mabuburahan siya ng alaala. Hindi niya na kayo matatandaan. Walang pagdududang tinanggap namin ang kapalit na yon. Mas nanaisin naming makita na buhay at may amnesia si Nelia kaysa sa mamatay siya. Nang magkamalay si Nelia kinabukasan ay sinabi namin sa kanya ang napagdesisyon na namin. Panay ang iyak niya. Ayaw niya kaming malimutan pero tumahan din naman siya nang sabihin namin na magpapakilala kami sa kanya. Na pwede kaming gumawa ulit ng mga alaala kasama siya. Tsaka ayaw mo nun? Malilimutan mo na ang kayayan na nasiraan ka ng tiyan at ilang beses kang umutot sa harap namin. Pero tandaan niyo pa rin, ang daya naman. Oh, ayan kasi. Huwag ka na masyadong magsalita. Hayaan mo na, Delia. Hindi na lang namin babanggitin yon. Kapag nagati ang dila nitong si Cesar, tutoktokan namin siya para matahimik. Salamat po, Tio Santi. Pero may hindi kami sinabi kay Nelia. Isang bagay na tanging si Erisa at Efren lang ang nagkakaalaman. Saksi kami nung unang nag-usap sila pero wala sa amin ng kontrolo ang karapatang magdesisyon na kay Efren lang. Umaga nun, inihahanda ni Erisa at Nana Rosa ang mga gagamitin sa ritual. Nasa likod bahay kami. Ano? Parang di naman patas yan. Sabihin mo sa akin, kailan ba naging patas ang mundo? Pero ang kabayarang yun ay masyadong malupit. Hindi maaalala ni Nelia sa Efren kahit kailan. Talagang kontrabida ka din, ano? Cesar, hayaan mo na. Parang hindi ka apektado, lalaki. Bakit? Sawa ka na sa apo ko? Sawa, kung hindi ka lang lola ng babaeng mahal ko at may nakaraang kayo ni Papa Santi at alam kong mahal ka pa din niya, baka sinapak na kita. Ang sakit na malamang hindi niya ako makikilala. Galit na galit ako sa kahinaan ko dahil wala akong magawa para tulungan siya. Naintindihan mo ba yun? Ganon ang nararamdaman ko. Para magtagumpay ang ritual, kailangan ng sakripisyo. Isang patunay na mas mahalaga sa kahit anumang pinapahalagahan mo ang buhay ng individual na gusto mong mabuhay. At yun ay ang relasyon ni Efren kay Nelia. Nung sabihin sa amin yun ni Erisa, gusto kong magwala. Ano ba namang biro ng tadhana yun? Nawala na nga ng pamilya ang best friend ko. Babawian pa ng minamahal. Ano bang problema ng mundo kay Efren? Kung sino man yung elemento na yun, gusto kong hamunin ng suntukan. Pero yun na nga, wala na magagawa. Pagsapit ng gabi ng 16 ng Hulyo na magdugo ang buwan, ginawa namin ang ritual sa likod bahay kung saan kita ang buwan. Ipinainom kay Nelia ang talampunay at hinintay namin siyang mamatay ng minsan habang nawawala ang ulirat niya. Anong nararamdaman mo? Inaantok-antok. Parang magaan ang pakiramdam ko. Hayaan mong dalhin ka ng pakiramdam na yan. Isuko mo ang lahat para makausad ka na. Efren, sasalubungin mo ko ha. Ikaw dapat ang una kong makita pagkamulat ng mata ko. Oo, nandito lang ako. Lola, makikita pa ba kita? Matatandaan pa ba kita kapag nakita kita? Oo, apo. Pero magpapakita lang ako sa'yo kapag kailangan mo ko. Huwag kang mag-alala. Palagi kitang babantayan. Inaantok na ako. Ang bigat-bigat na ng talukap ng mata ko. Parang layo-layo na ninyo. Tuluyan ang nahimbing si Nelia. May ilang segundo ding tumigil ang tibok ng puso niya. Inorasyonan siya ni Nana Rosa at Erisa. At ilang sandali pa ay nagbalik na sa normal ang paghinga niya. Nang paputok na ang liwanag at nagsimula nang gumalaw-galaw ang talukap ng mata ni Nelia, ay umalis na si Erisa. Nagsimula na ang umaga ng Hulyo at 17. Nasaan ako? Sino ka? Sino kayo? Nasa maayos kang mga kamay, miss. Ganon? Sino ka?
Ako si Efren. Okay. Ako si Santi, ang tito mo. Kapatid ako ng papa mo. Natatandaan mo ba ako? Oo, medyo natatandaan ko kayo. Ako si Cesar. Cesar? Hmm. Oo, tanda ko na. Malapit ka kay Tio Santi. Mahilig ka sa mga bagay na may kinalaman sa pag-aalbularyo at kung anong espiritual. Pero yung Efren, Huwag mo nang alalahanin, miss. Nasa tamang landas ka na. Unti-unting naalala kami ni Nelia, ako at si Papa Santi. Binuulit namin ang aming koneksyon pero si Efren, wala lang. Para bang isa lang siyang estrangherong kapitbahay na minsan lang niya nakasalubong. 2 taon nang lumipas, magkasama pa rin kami ni Efren. Umuwi na rin siya sa bahay niya at tuluyan ang naging pagawaan ng mga body products ang dating koprahan. Balik kami sa para mga binata pero si paring Efren tuluyan ang no pansin sa mga kababaihan. Para bang huminto na lang ang mundo niya at naging masaya sa pag-iisa. Pero isang umaga habang namamasyal kami sa plaza dahil pista, Kausapin mo na kaya. Ligaw tingin ka na naman dyan, Efren. Huwag mo nga akong pakialaman. Sinamahan na nga kita dahil inindyan ka ng kadate mo kasi nahuling pinagsasabay mo sila ng tropa niya. Panay pa ang pakikialam mo sa akin. Iwan kita. Ito naman oh, hindi na mabiro. Wala bang kasama si Nelia? Bakit hinahayaan ninyong mag-isa? Nasaan si Papa Santi? Nandyan lang yun. Baka nagagala lang yung sinelya. Oh, hawak mo na naman yung imahe ng alitap-tap na yan. Talaga bang magkakasya ka na lang dyan, Efren? Hindi mo man lang ba susubukan magpakilala ulit? Di na. Basta okay lang siya. Masaya na ako. Ito ang kabayaran ng ginusto ko. Di ba? Cesar! Andyan ka pala. Oh, haya na. Kausapin mo. Oh, hoy, saan ka pupunta? Alis ako. Saan pupunta yung kasama mo? Nakaabala ba ako? Hindi ko din alam kung saan siya pupunta eh. Ha? Ano ito? sa pagmamadali ni Efren ay nalaglag ang imahe ng alitaptap na inuka niya. Yung mismong alitaptap na ibinigay niya kay Nelia nung gawin namin ang kasal nila sa hardin na napapalibutan ng alitaptap. Tulala si Nelia na nakatanaw sa malayo habang hawak ang naturang imahe. Nelia? Naalala ko to. Gabi noon. Sa halip na singsing ay ito ang natanggap ko. Lakadia, huwag ka nang mag-isip. Habulin mo na siya. Lola, Hindi ang kung ano ka dati ang mahalaga. Ang importante ay ang ngayon at ang hinaharap na naghihintay sa inyong dalawa. Kumayo ka na at huwag ka nang tumulala dyan. opo. Ang lakas din ng trip niyo ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Alam ninyo na posible pa din na maalala ni Nelia sa Efren. Pero sinabi ninyo kay Efren na hindi na siya maalala ni Nelia kahit kailan. Kung bantilaw ang nararamdaman nila para sa isa't isa, hindi na talaga. Ano bang masama kung subukin ko lang naman sila ng konti, hindi ba? Kung hindi lang siya bangkilan, binabag ko na talaga ang huklubang kaharap ko. Pero dahil mahal ko ang buhay ko at gusto ko pang maging ninong na magiging anak ni Efren at Nelia, tumahimik na lang ako at pinanood namin ni Erisa ang nagaganap sa gitna ng plaza. Madaya ka. Oh, sinong kausap mo, miss? Ako ba? Di ba, sinabi ko sa'yo, gusto ko kapag nagkamalay ako nandun ka. Ikaw ang unang mamumulatan ko. Ikaw ang unang mapapakilala. Bakit lumipas ang 2 taon? Hindi ka man lang nagpakita sa akin. Nagpakita ako. Sumpa man. Nagpakilala ako sa'yo pero... Hindi kita natandaan. Nelia, Patawad, Efren. Pasensya ka na kung hindi agad kita natandaan. Pasensya na kung pinaghintay kita ng 2 taon. Huli na ba ako? hindi Nelia. Kahit paabutin ka ng ilang siglo, hihintayin at hihintayin kita. Ikaw lang. Tawagin mo ako sa pangalang ibinigay sa akin ng mga magulang ko, Efren. Ikaw lang, Elina. Tapos noon, naging sila na. Pagkahaba man natuloy din sa simbahan. Yung tungkol sa sakripisyo, kaya naging posible pa ring maalala ni Nelia o ni Elina si Efren dahil sa sinubok lang sila ni Erisa. Ang totoo niyang isinuko ni Erisa ang pagiging reynang bangkilan niya kapalit ng buhay ni Elina. Naging normal na tao na lang si Erisa at namuhay kasama ni Papa Santi. Ako? Aanhin ko pa ba ang asawa? Masaya akong panoorin ang mga mahal ko sa buhay na maligaya. Doon tinapos ng ninong Cesar ko ang kwento niya tapos tumingala siya sa buwan habang humihigop siya ng mainit na kape.
Yung kinuwento sa akin ni Ninong Cesar, itinuro sa akin ang maraming bagay. Pero pinakatumatak sa akin yung ginawa niyang pang-aaway sa kaibigan niya na nagpakalunod sa pagluluksa at pagsisisi. Iminulat ako noon sa aral na hindi tayo dapat masyadong tumututok sa nakaraan o mas nag-aalala sa hinaharap. Mas maganda kung kapulutan natin ang aral ang ating nakaraan at maghanda para sa kung ano man ang dadalhin sa atin ng mga paparating na daluyong ng buhay. Ang tanging bagay na mas mahalagang ipaglaban ay ang kasalukuyan dahil yun ang may kontrol tayo. Maikli ang buhay. Ang tanging magagawa natin ay tamasahin at pagyamanin ang kung anong meron tayo sa kasalukuyan. At habang may pagkakataon, yakapin natin na mahigpit ang ating mga mahal sa buhay. At ang pinakamagandang pagkakataon na gawin yon ay ngayon. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. More power po sa Aswang Diaries. Lubos na gumagalang, Ziggy. Ang sarap pakinggan ang kwentong may haplos sa puso, ano? Pero bitin ba? May iba pa tayong channels. Dalawin niyo rin sila, ha? Para sa kwentong puno ng revelasyon, punta ka sa Aswang Confessions. Sa kwentong maaksyon, nandiyan naman ang Sitio Pangil. Sa kwento ng pagbangon at pag-ibig, punta na sa Miss Amy Aswang Love Stories. Kwentong may kilabot ba ang hanap mo? Sitio Bangungot ang sagot. Kwentong may DJ naman sa Aswang Radio. At sa kwentong may misteryo, tara na sa kwentong takip silim. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kumayo na kayo at namnamin ang mensahe ng aming mga kwento.